kasal, libing at binyag. Excuse me po. At kadalasan din, gasto sa pangpapagamot. Yan daw ang kadalasang inilalapit na marami nating kababayan sa mga mambabatas. At ang pera palang iniaabot sa mga dumudulog, minsan daw ay galing din sa pork barrel. Nakatutok si Teresa Andrada. Ganito ang eksena sa labas ng mga tanggapan ng maraming kongresista araw-araw. Ang kanilang mga kababayan, matyagang pumipila para humingi ng tulong. Si Aling Soledad nga, ikalawang beses nang lalapit kay congressman para humingi ng tulong. Ako naman ang anak po sa ospital. So anong tulong po? Ano po, financial na check. Humingi po ako ng tulong dahil po yung asawa, ipapa-ultrasound po sakit sa atay. Hindi po kaya namin yung hinihingi ng ospital na. Makalipas ang ilang minuto, inabutan na siya ng isang asul na papel, Medical Assistance Certificate na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Iaabot na lang daw ito sa ospital at makakakuha na siya ng gamot na kailangang bilhin. Abril nitong taon nang atakihin sa puso si Mang Ulysses Damasco. Lumapit na raw silang mag-asawa sa PCSO para humingi ng tulong, yun nga lang kulang pa ito. Yung kailangan po namin ngayon, yung sa TUDE ko po, medyo mataas-taas, more than 6,000 pa po yung kailangan namin, kaya gusto po namin na humingi ng tulong. Pero hindi lang tulong medikal ang inilalapit sa mga mambabatas. Kwento ng staff ng isang kongresistang aming nakausap, may listahan na nga sila ng mga madalas idulog sa kanilang tanggapan. Medical, burial, pamasahe, transportation pabalik ng probinsya, at tawag dito yung educational, pang livelihood. Ang tanong tuloy ng marami, sa sariling bulsa kaya kinukuha ng mga mambabatas ang tulong na ipinamamahagi nila? Yan ang mismong sinasabing PDAP, yung pork barrel ng congressman. Ibibigyan ka ng endorsement ng congressman na yan. So pagdating mo doon sa particular department na kung saan ay nandoon yung perang yan, yung service na yan, ipakita mo yan. At walang questions, no questions asked yan eh. Sabi ni Kasiple, sa ilalim ng Priority Development Assistance Fund o PDAF ng isang mambabatas, may nakalaang pondo sa bawat ahensya gaya ng DOH o DepEd. Ang tulong na inaabot, inaawas na lang sa pondong inilaan sa ahensya. Ang mambabatas by the Constitution mismo, ay trabaho nila ay gumawa ng batas. Hindi sila dispenser ng mga services ng gobyerno. Kung nais daw tumulong, referral lang daw sa mga ahensya ng pamahalaan ang pwede nilang gawin at walang pondong dapat inilalabas. Kamakailan, iniutos ni Pangulong Aquino ang pagbuwag sa PDAF o pork barrel ng mga mambabatas. Imbis na ibigay sa mga mambabatas, pwede na lang silang magbigay ng suhestyon sa mga maaaring paggamitan. Nauna nang sinabi ni House Speaker Feliciano Belmonte na inaasahan na niyang maraming aalma rito. Sabi ni Kasiple, hindi na raw ito nakakagulat. Ginagamit naman nila ito para mag-influence ng kanilang constituency, including yung mga local government. Kung gusto raw talaga ng Pangulo na maalis ang duda sa paggamit ng pondo, dapat alisin na raw ito ng tuluyan. Sa halip, ang pondo, ibuhos na lang sa mga ahensya ng pamahalaan. Tutal, ang mga ahensya naman daw talaga dapat ang nagbibigay ng serbisyo at tulong sa taong bayan. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.